Lahat ng nangyayari mayroong dahilan. May dahilan kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan rin kung bakit napapanood nyo ako ngayon. May dahilan ang bawat nangyayari sa buhay mo. Magandang araw po. Ako po isang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno at isa ring OFW sa UAE, United Arab Emirates. Isang debotong Katoliko na nasa gitna ng tension, conflict, gera dito sa Middle East. Though mas okay na ngayon kasi may ceasefire, pero wala pa ring peace deal. At kahit magkaroon ng peace deal, hindi rin agad-agad magiging normal. Pero tulad nga ng sinabi ko, naniniwala tayo, naniniwala ako, at lagi ako maniniwala na lahat ng nangyayari merong dahilan. Lahat ay planado na ng mahal na pong Jesus Nazareno. Lahat ay planado na sa buhay natin. At hindi tayo dapat masyado ma-disturb ba o yung masyadong madala ng mga emosyon at isipin na yung mga worries natin. Kailangan bilang isang deboto, lagi lang natin tandaan yung mga turo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga ako, kahit malayo ako, isang OFW, pinipilit ko na lang na mag-record ng mga kwentong Nazareno. Gusto ko lang, parang ito na yung masasabi kong patuloy ng panata. Kasi hindi naman ako makapunta ng Quiapo, hindi ako makabisita dahil nasa malayong lugar ako at Muslim country pa. Hindi siya alam naman natin na konti lang ang simbahan dito, pero ganoon talaga eh. Dito ako dinala ng mahal na pong Jesus Nazareno. First time kong OFW. Pagdating ko, may gera pa. So, ganoon talaga. Wala tayong mapapala kung magpapadala tayo sa lungkot, kung magpapadala tayo sa mga worries. Kailangan lang itaas natin lahat sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sa mga panahong ito, kakatapos ko lang ng forced leave na 2 weeks dahil naapektuhan din yung kumpanya. At hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Kung bigla ba mag-decide yung kumpanya na biglang mag-lay off katulad ng mga iba. Kasi ako mismo nakikita ko yung mga ibang kabayan na OFW. Marami nang naapektuhan, may mga natanggal sa hotel industry, restaurant, tourism. Marami na layoff. Maraming nawalan ng trabaho. Pero tulad niya ng sinasabi ko at pinaniniwalaan ko, lahat po na nangyayari merong dahilan. At laging may learnings, laging may reason, laging merong matututunan. Kapag hindi natin alam masyado tayong nabibigatan doon sa mga nangyayari, isipin lang natin lagi, tanungin natin yung sarili natin, o kaya ilagay lang natin sa utak natin, ano kaya yung tinuturo ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa bilang isang deboto,
dapat mas nangingibabaw sa atin yung pananampalataya. Bilang isang deboto, dapat mas nangingibabaw yung debosyon. Kailangan hindi mangibabaw yung mga worries, yung mga agam-agam, yung masyadong pag-aalala. Kailangan, dahil deboto tayo, mabuhay tayo ng naniniwala tayo na hindi tayo papabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dapat ganoon tayo ka-confident na kahit may gera, kahit nawalan ka na ng trabaho, dapat ka pa rin, positibo ka pa rin sa buhay na syempre masakit sa simula, pero ilagay mo agad sa isip mo na kailangan maging excited ako sa next chapter ng buhay ko. Kasi naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Ako po'y nasa aviation industry, kaya naapektuhan din kami agad. So far wala pa namang layoff, pero nagkaroon ng 15 days or 2 weeks na forced leave. And paid naman yun, pero kumbaga parang pinagamit yung mga leave para by the end of the year mas competitive yung organization, kasi konti na lang yung mga magli-leave. Then sa mga oras na ito, kahapon binalita yung mga breaking news na sa Pilipinas, sa aviation industry rin, nagkaroon ng announcement na magkakaroon ng mass layoff sa Lufthansa Technik Philippines, hindi lang sa Pasay kundi yung iba pang site nila. I-discontinue nila yung tinatawag na line maintenance, at sa pagkakalam ko libo yung maapektuhan. So ngayon ko nga lang di siya mas naiintindihan, kasi bago ako makapag-abroad, na-interview din ako sa Philippine Airlines, tas nasabihan ako noon na parang 1,000 ang hiring nila. Kaya nagulat naman ako ang lawak ng expansion. Hindi ko agad na-gets na kaya pala ganun, kasi yung kabilang kumpanya magkakaroon ng layoff, tapos parang iti-take over nila yung trabaho. So isang mahigpit na yakap sa lahat na nawala ng trabaho, hindi lang sa aviation industry kundi sa lahat. Lalo na yung mga nasa malayo sa pamilya, na OFW, na lahat na ng sakripisyo ginawa, kumuha ng maliit na partition na room for rent para lang makatipid. At yung pagkain, nababaltaan ko yung iba palagi na lang nilagang itlog, kasi yun yung pinakamura. Kasi yung sobra ipapadala sa Pilipinas. So ganoon katindi. Hindi lahat ng OFW, hindi ibig sabihin pag OFW ka ay maganda ang buhay mo. So uso dito yung mga maids room. Ako nga mismo, nagre-renta ako sa maids room, yung maids quarters pa. As in, pagbukas mo ng pinto, nandun na yung kama, higaan na. Para siyang selda. Walang bintana. Pero ganun talaga, kasi ako rin mismo, gusto ko rin makaipon. May housing loan ako sa Pilipinas, kaya nangihinayang naman ako kung gagastos ako ng malaki para sa kwarto. Kaya kung ano yung okay sa akin, kung ano yung
Ano lang naman, ang iniisip ko lang naman, matutulog lang naman ako. Kasi lagi naman ako nasa trabaho. Ayun nga lang, ang bait kasi nung boss ko, nagbibigay siya ng work from home. So, hindi naman ako work from home masyado doon sa kwarto kasi nga, maliit lang siya. Kaya, buti na lang, may malapit na mall na walking distance lang. Doon na lang ako nag-work from home. And, so far, nakakasurvive pa naman. Magkakalahating taon na ako. At, pinapirma na rin ako ng regularization pero wala pa yung official na confirmation letter. Sana maging okay na yung kumpanya, maging okay na yung industry, sana maging okay na yung mga kabayan natin na nawala ng trabaho. To be honest, nung nagpunta ako sa Dubai, medyo nakakalungkot na makita. Meron tayo doon mga kabayan na nalo lang naman ako, no? Na-inform kasi kami, no? Pinakita lang sa amin na may mga kabayan tayo na napipilitang gumawa ng hindi maganda. Hindi naman sa illegal, hindi namang illegal sa batas kumbaga, pero to be straight, prostitution, no? So nakakaawa yung mga kabayan nating kababaihan na umabot sila sa ganong point na kapit sa patalim, nagbebenta ng laman, ganun talaga. Siyempre, ang maririnig mo dun sa iba na choice nila yan kaya ganyan. Pero sabi ko nga nung kinuwento ko, ayokong husgahan yung mga choice nila. Wala naman sigurong nangarap na maging ganon, diba? Walang nangarap maging ganon. Kaya sobrang awa ko dun sa mga nakita ko Talagang sinama ko na lang din sa dasal ko sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sana bigyan sila ng lakas ng loob, makahanap ng ibang pagkakitaan, ibang trabaho, at maayos nila yung buhay nila. Sana ganun yung mangyari. Dahil lagi ko nga sinasabi, lahat ng nangyayari may dahilan. Kaya kahit anong mangyari, ako rin, kahit anong mangyari, gusto ko lang magpatotoo. Kahit anong maging problema, karon ng gera, lumala pa yung sitwasyon, lagi ko lang iisipin na hindi ako pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kasi kasama ko siya sa bangka. Kahit malakas ang alon. Kasama ko siya sa bangka kahit malakas ang ulan. Hindi niya ako pababayaan kasi nga kasama ko siya sa bangka ako. Kahit anong mangyari, nandiyan siya lagi sa tabi ko. At kahit anong mangyari, paparamdam niya lagi yung walang hanggang pag-ibig na kailangan natin. Kaya sana kung sino man makakarinig nito at kung nawawalan ka na ng lakas ng loob, sana wag mong kalimutan na kasama mo ang mahal na pong Jesus Nazareno sa lahat ng problema mo. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig
at pagpapala mo. Amen. Amen.